Mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod. Katotohanang pilit nagtatago, mga sugat ng kahapon bumabalik, mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay. Putok ng baril sa gitna ng gabi, tatayo kahit sugat. May suot silang military uniform. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. Miller! Lumabas ang isang matandang opisyal mula sa sasakyan. Isang general. Tahimik siyang tumingin sa tatlong lalaki. Project Cerberus should have stayed buried. Nalamig ang dugo ni Miller. General Vargas! Lumapit ang general habang nakangiti ng malamig. Kailangan naming burahin ang lahat ng test subjects. Kasama kayo. Napahigpit ng kamao si Romnick. Kaya pinatay niyo ang mga sandalo? Loose ends. Sagot ng general. Ngumiti si Adrian mula sa sahig. Sabi ko na sa'yo. Tumingin si Miller sa paligid. Napalibutan sila ng mga armadong sandalo. Wala silang baril, sugatan pa sila. Romnick, mahina niyang sabi. Tumingin ang detective sa kanya. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naisip. Baka ito na ang katapusan. Lumapit si Romnick kay Miller kahit nakatutok ang baril sa kanila. Kung mamamatay tayo, sabi niya. Isang bagay akong gustong sabihin. Romnick, hindi ko pinagsisiyang nakilala kita. Tahimik si Miller. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ako rin. Humigpit ang hawak ni Romnick sa kamay niya. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng dilim. Hindi na sila natatakot. Itinaas ni General Vargas ang kamay niya. Fire. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril kina Romnick at Miller. Huminga ng malalim si Miller. Handa na siyang lumaban. Handa na siyang mamatay kung kailangan. Pero biglang, may isang putok na umalingaw sa gabi at may isang sundalo na bumagsak sa likod ng general. Nalaki ang mga mata ni Vargas. Ano? May sniper sa malayo at sa dilim ng gusali sa kabilang dulo ng tulay. May isang aninong nakatayo, isang lalaki at pamilyar ang kanyang boses. Hindi pa tapos ang laban. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Umalingaw-ngaw ang putok ng sniper rifle sa madilim na gabi. Isang sundalo ang bumagsak sa likod ni General Vargas. Nagkagulo ang mga armadong tauhan. Sniper! Sigaw ng isa. Napatingin si Romnick sa dulo ng tulay. Sa ibabaw ng lumang gusali sa gilid ng ilog, may isang anino na nakatayo. At hawak nito ang sniper rifle. Si Adrian, ang hindi inaasahang kakampi. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Adrian? Gumisi si Adrian mula sa malayo. Hindi ko pa tapos ang paghihiganti ko. Muling pumutok ang sniper rifle. Isa pang sundalo ang bumagsak. Take over! Sigaw ni General Vargas. Nagkagulo ang mga tauhan niya habang nagtatago sa likod ng mga sasakyan. Samantala, sinamantala ni Romnick at Miller ang pagkakataon. Tumakbo sila papunta sa gilid ng tulay para magtago. Laban para mabuhay. May dalawang sundalo na sumugod papunta sa kanila. Wala silang baril,
Pero hindi iyon naging hadlang. Sinuntok ni Miller ang unang sundalo. Samantala, si Romnick ay kumuha ng baril mula sa isa pang sundalo matapos niyang matumba. "Saluin mo to!" sigaw niya habang hinagis ang isang baril kay Miller. Agad itong sinalo ng sundalo. "Good timing," sabi ni Miller. Nagkaputukan sa tulay. Sumiklab ang matinding bakbakan. Nagpaputok sina Romnick at Miller habang unti-unting umaatras sa mga tauhan ni Vargas. Mula sa malayo, patuloy ang sniper cover ni Adrian. Bawat putok niya ay may tinatamaan. "Hindi ko akalaing tutulungan niya tayo," sabi ni Romnick habang nagpapaputok. "Hindi niya tayo tinutulungan," sagot ni Miller. "May sarili siyang laban." Harapan si Miller at Vargas sa gitna ng kaguluhan. Nagkatinginan sina Miller at General Vargas. Ang general ay nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan habang hawak ang pistol nito. "Santiago," malamig niyang sabi. "Dapat namatay ka na anong araw na iyon." Lumapit si Miller habang nakatutok ang baril. "Kayo ang gumawa sa amin. Kayo ang nagwasak ng buhay namin." Umiling si Vargas. "Ginawa namin kayo para protektahan ang bansa." "Hindi," sagot ni Miller. "Ginawa nyo kaming eksperimento." Biglang nagpaputok si Vargas. Pero mabilis si Miller. Nakailag siya at agad siya nagpaputok pabalik. Tinamaan ang balikat ng general. Napabagsak si Vargas sa tabi ng sasakyan. Humihingal siya habang hawak ang sugat. Lumapit si Miller. "Sige, tapusin mo na," sabi ni Vargas. "Tulad ng ginawa mo kay Adrian noon." Humigpit ang hawak ni Miller sa baril. Pero bago siya makapaputok, may isang kamay na humawak sa balikat niya. Si Romnick. "Hindi ito ang paraan," sabi ng detective. Tahimik si Miller. Pagkatapos ay ibinaba niya ang baril. Pero biglang ngumiti si Vargas kahit sugatan. "Late na kayo." Napakunot ng noo si Romnick. "Anong ibig mong sabihin?" Tumawa ang general. "Hindi lang ako ang may alam ng Cerberus. May mas mataas pa sa akin." Nalamig ang dugo ni Miller. "Sino?" Dahan-dahang nagsalita si Vargas. "Ang taong nag-utos ng project. Ang taong may kapangyarihan sa buong militar." Tahimik ang tulay. At ang huling sinabi ni Vargas ay parang kidlat na tumama sa kanila. "Ang Defense Secretary." Nanlaki ang mga mata ni Romnick. Kung totoo yun, mas malaki pala ang kalaban nila kaysa sa inaasahan nila. At sa itaas ng gusali, nakatingin si Adrian sa tatlo. Alam niyang ang laban na ito ay simula pa lamang. Tahimik ang tulay matapos ang matinding bakbakan. Ang mga natirang sundalo ay umatras matapos nasugatan si General Vargas. May mga sirena ng pulis na paparating mula sa malayo. Sa gilid ng tulay, nakatayo sina Romnick at Miller habang pinapanood ang mga pulis na dinadala si General sa ambulansya. Pero bago siya tuluyang maisakay, nagsalita si General Vargas. "Hindi pa tapos ito," mahina niyang sabi. "Kapag nalaman nila na buhay pa kayo, hindi kayo titigilan." "Ano pa ang itinatago mo?" tanong ni Romnick. Gumisi si Vargas kahit mahina na. "Hindi lang ako ang may alam sa Cerberus. Tinanong na namin yon," sagot ni Miller. "Totoo ba ang Defense Secretary ang nagutos?" Tumawa si Vargas ng mahina. "Hindi lang nagutos. Siya nagsimula ng project." Nanlamig ang dugo ni Romnick. Kung totoo yon, ibig sabihin ay may kapangyarihan ng taong iyon para burahin lahat ng ebidensya. Kasama sila. Isang bagong laban. Lumipas ang ilang oras. Nasa loob ng safe house sina Romnick at Miller. May mga dokumento at litrato ng Cerberus na nakakalat sa mesa. Habang nag-aaral ng fight si Romnick, tahimik naman si Miller sa sofa. Mukhang pagod. Pero may mabigat siyang iniisip. Kung totoo ang sinabi ni Vargas, sabi ni Romnick, kailangan nating makuha ang ebidensya laban sa Defense Secretary. Umiling si Miller. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Dahil lahat ng files sa Cerberus ay nasa military headquarters.
Napatingin si Romnick sa kanya. So kailangan natin pumasok doon? Illegal yun. Hindi naman tayo inimbitahan. Sa kabila ng tensyon, napangiti ng bahagya si Miller. Biglang may kumatok sa pinto ng safe house. Parehong napatingin si Romnick at Miller. Humawak agad si Romnick sa baril niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Tahimik ang sagot sa kabilang side. Pagkatapos ay narinig niya ang pamilyar na boses. "Kung hindi niyo bubuksan, papasok ako sa bintana." Nanlaki ang mata ni Miller. Binuksan ni Romnick ang pinto at sa harap nila ay nakatayo si Adrian. Ang hindi mapagkakatiwalaang kakampi. Nakasuot siya ng itim na jacket at may dalang bag. "Relax," sabi niya habang pumasok sa loob. "Hindi ako nandito para patayin kayo." Hindi ibinaba ni Romnick ang baril. "Hindi ako sigurado doon." Umupo si Adrian sa mesa at naglabas ng isang flash drive mula sa bag. "Ito ang dahilan kung bakit ako nandito." Napakunot ng noo si Miller. "Ano yan?" Ngumisi si Adrian. "Baka files ng Cerberus." Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Imposible." "Hindi, kung ninakaw ko ito sa isa sa mga base nila." Lumapit si Miller. "Anong gusto mong kapalit?" Tahimik si Adrian sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miller. "Hustisya, para sa lahat ng ginawa nila sa atin." Isang panganib na plano. Binuksan ni Romnick ang laptop at ikinabit ang flash drive. May mga lumabas na file sa screen. Mga video, mga dokumento, mga pangalan ng opisyal. At sa gilid ng lahat ng iyon, ang pangalan ng Defense Secretary. "Kung mailalabas natin ito sa media," sabi ni Romnick, "babagsak ang buong operasyon." Umiling si Adrian. "Hindi sapat." "Ano pa ang kailangan?" Ngumisi si Adrian. "Kailangan natin makuha ang original na server sa military headquarters." Tahimik ang kwarto. Napatingin si Romnick kay Miller. "So, break-in?" Tumango si Adrian. "Suicide mission." Lumabas si Adrian saglit para magbantay sa labas. Naiwan si Romnick at Miller sa sala. Tahimik sila. "Hindi natin kailangan gawin ito," sabi ni Miller. "Pwede na tayong umatras." Umiling si Romnick. "Hindi." Lumapit siya sa sundalo. "Kung umatras tayo ngayon, mas marami pang magiging biktima." Nagtinginan sila. "Hindi kita hayaang mag-isa sa laban na ito," dugtong ni Romnick. Sandaling natahimik si Miller. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. "Stubborn ka talaga." "Detective ako." Sa labas ng safe house, may isang itim na kotse na tahimik na nakaparada sa kabilang kalye. Sa loob nito ay may lalaking naka-headset. Nakatingin siya sa laptop screen kung saan makikita ang live surveillance ng safe house. May kausap siya sa telepono. "Sir, confirmed. Nasa isang lugar silang tatlo." Sa kabilang linya, isang malamig na boses ang sumagot. "Good. Kapag kumalaw sila, tapusin nyo na." Sa loob ng safe house, hindi pa alam nila Romnick, Miller at Adrian na may mas malaking bitag na naghihintay sa kanila. Madilim ang gabi nang nakatayo si Romnick, Miller at Adrian sa loob ng isang lumang van na nakaparada sa bloke mula sa military headquarters. Sa labas ng windshield, makikita ang malaking gusali na maliwanag ang ilaw at mahigpit ang seguridad. Mga gwardyang armado, mga CCTV cameras at mataas na bakod na may electric wire. "Friendly reminder," sabi ni Adrian habang nag-aayos ng gloves. "Kung mahuli tayo, hindi tayo aarestuhin." "Hindi tayo aarestuhin." "Anong gagawin nila?" tanong ni Romnick. Ngumiti si Adrian. "Buburahin tayo." Tahimik si Miller habang nakatingin sa gusali. "Doon nagsimula ang Cerberus," mahina niyang sabi. Lumapit si Romnick sa kanya. "At doon din matatapos." Binuksan ni Adrian ang laptop sa loob ng van. May blueprint ng gusali. "May 3 layer ng security," paliwanag niya. "Gate guards, interior patrols,
at biometric access sa server room. Napakunot ng noo si Romnick. At paano tayo papasok? Tinapon ni Adrian ang 2 military ID card sa mesa. Ninakaw ko ito kanina. Napatingin si Romnick. Impressive. Sumagot si Adrian ng malamig. Hindi ako nandito para sa compliments. Tumingin siya kay Miller. Santiago, ikaw ang makaka-access sa server. Tumango si Miller. Alam ko ang layout. Pagpasok sa headquarters. Maraan ng ilang minuto, naglakad papunta sa gate sina Romnick at Miller habang suot ang military jackets. Si Adrian ay nanatili sa van, lookout at hacker. Sa gate, sinalubong sila ng guards. ID. Ipinakita ni Miller ang card. Sinuri ito ng guard. Saglit na natahimik. Para bang napansin niya ang kakaiba. Sa loob ng van, nakatingin si Adrian sa laptop. Come on! Come on! Bigla niyang napindot ang keyboard. Sa gate system, nag-flash ang green light. Access granted. Tumango ang guards. You may pass. Sige, pumasok na kayo. Nakahinga ng maluwag si Romnick habang naglalakad sila papasok. Nice work. Bulong niya sa earpiece. Sumagot si Adrian mula sa van. Don't thank me yet. Sa loob ng gusali. Tahimik ang hallway ng headquarters. May mga sundalo na dumadaan paminsan-minsan. Server room is 2 floors down, sabi ni Miller. Habang naglalakad sila, may 2 sundalo na papalapit sa kanila. Hey, wait! Huminto si Romnick. Danlamig ang tuko niya. Lumapit ang sundalo. Hindi ko kayo kilala. Bago pa ito nakapagsalita ulit, sinuntok ni Miller ang sundalo. Kasabay nito tinamaan ni Romnick ang isa pa. Parehong bumagsak ang 2 guard. Smooth, sabi ni Adrian sa earpiece. Walang nakahalata. Pagdating nila sa basement, narating nila ang isang malaking metal door. May biometric scanner sa gilid. Fingerprint at retina scan, sabi ni Romnick. Problem, ngumisi si Adrian sa kabilang linya. Wala. Biglang nagbukas ang scanner. Access granted. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob ay may malaking server room sa Cerberus. Punong-puno ng computer system at blinking lights. Lumapit si Miller sa main console. Kapag nakuha na natin ang files dito, tapos na sila. Habang nagsisimula siyang mag-download ng data, may narinig si Adrian sa van. Tunog ng maraming sasakyan. Nanlaki ang mata niya. Miller! Ano? May problema tayo. Ano yun? Huminga ng malalim si Adrian. Hindi lang kayo ang may alam ng misyon na to. Sa labas ng headquarters, may dumating na convoy ng mga itim na SUV. Lumabas ang mga armadong sundalo. At sa gitna nila, isang matangkad na lalaking may malamig na aura. Ang defense secretary mismo. Sa loob ng server room, patuloy ang pag-download ng files. 75%. 76%. Bilisan mo, sabi ni Romnick. Almost there, sagot ni Miller. Sa earpiece nila, narinig nila ang boses ni Adrian. Guys, ano? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Paparating na siya sa loob ng building. Sino? Mababa ang boses ni Adrian. Ang taong nasa likod ng Cerberus. Ang defense secretary. At ilang segundo na lang bago siya makarating sa kanilang palapag. Sa loob ng server room, patuloy na kumikislap ang ilaw ng computer habang tumatakbo. 78, 79. Nakatingin si Miller sa screen habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Lapit na, sabi niya. Sa tabi niya, hawak ni Romnick ang baril habang nagbabantay sa pinto. Sa earpiece nila, narinig nila ang boses ni Adrian mula sa van. Bad news. Bad news, sabi niya. Ano na naman? Tanong ni Romnick. Pumasok na sa building ang convoy. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Siya? Oo, sagot ni Adrian. Ang defense secretary. Sa hallway ng headquarters, mabigat ang tunog ng mga yabag ng mga sundalo. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang matangkad na lalaki.
na may malamig na presensya, ang Defense Secretary. "Sir," sabi ng opisyal, "may intrusion sa server room." Di man lang nagbago ang ekspresyon ng sekretary. Expected. Napatingin ang mga sundalo sa kanya. "Let them finish," dagdag niya. "Gusto ko makita kung hanggang saan sila aabot." Sa server room, 85% na. Napansin ni Romnick ang tensyon sa hangin. "May pakaramdam akong hinihintay lang nila tayo," sumagot si Miller habang nakatingin sa screen. "Palay tayo ng iniisip." Sa kabilang linya, nagsalita si Adrian. Guys, may movement sa hallway. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Ilang tao?" More than 10. Minga ng malalim si Miller. Then, we better hurry. Biglang, sumabog ang pinto ng server room. Pumasok ang armadong mga sundalo at agad na nagtakbuhan sa gilid para magtago. Sumiklab ang putukan. Nagtago si Romnick sa likod ng server rack habang nagpapaputok. "Keep downloading!" sigaw niya kay Miller. "Almost done!" Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang pumasok ang isang lalaki sa silid. Tahimik. Hindi nagmamadali. Ang Defense Secretary. Tumigil ang putukan ng itaas ng sekretary ang kamay niya. Agad na sumunod ang mga sundalo. Tahimik ang silid. Nakatayo si Miller sa harap ng computer habang nakatutok sa kanya ang mga baril. "Santiago," malamig na sabi ng sekretary. "Matagal kitang hinanap." Humigpit ang kamao ni Miller. "Kayo ang gumawa sa amin." Umiling ang sekretary. "Hindi." Lumapit siya ilang hakbang. "Kayo ang pinili." Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti ang sekretary ng bahagya. "Project Cerberus was never experiment. Tayo ay naghanda para sa bagong uri ng digmaan." Napakunot ang noon ni Miller. "Digmaan?" "Ang mga sundalo ng hinaharap," sabi ng sekretary, "ay hindi ordinaryong tao, kundi mga kagaya ninyo. Mga lalaking revelasyon, ang mga test subjects na namatay," dagdag ng sekretary, "ay hindi failures." Nanlamig ang dugo ni Miller. "Silang lahat ay data para gawing mas perpekto ang susunod na henerasyon." Sumigaw si Adrian mula sa airpiece. Ano ba? Tahimik si Romnick habang naririnig ang lahat. "Gagamitin niyo ang tao bilang eksperimento para sa digmaan? Para sa seguridad ng bansa," sagot ng sekretary. "Hindi yun seguridad," sabi ni Miller. "Kalupitan yun." 99% na. Napansin ng sekretary ang screen. "Interesting." Lumapit siya ng kaunti. "Kapag nakuha niyo ang files na yan, akala niyo matatapos na ang Cerberus." Ngumiti siya. "Pero mali kayo." "Bakit?" tanong ni Romnick. Sumagot ang sekretary ng malamig. "Dahil ang tunay na server ng Cerberus ay wala dito." Nanlaki ang mata ni Miller. "Kung ganon, nasaan?" Ngumiti ang sekretary. "Sa lugar na hindi nyo kailanman maaabot." Biglang nag-flash ang computer sa screen. Download complete. Agad hinugot ni Miller ang drive. "Romnick!" Muling nagtaas ang kamay ang sekretary. "Fire!" Itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril. Huminga ng malalim si Romnick habang nakatingin kay Miller. "Takbo!" Pero bago pa makapaputok ang mga sundalo, sumabog ang pader ng server room. Pumasok ang makapal na usok. At mula sa usok, may isang anino na sumigaw. "Move!" sigaw ni Adrian. Makapal ang usok sa loob ng server room. Matapos sumabog ang pader, ang mga sundalo ay nagkagulo habang sinusubukan makita kung anong nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, may isang aninong tumakbo papasok. Si Adrian. "Move!" sigaw niya habang nagpapaputok ng rifle sa mga sundalo. Napatas ang ilang guards habang nagtatago sa likod ng server racks. Nanlaki ang mga mata ni Romnick. "Paano ko nakapasok dito?" Umisi si Adrian habang nagre-reload. "Secret.
Hinila ni Miller si Romnick. Tara na! Tumakbo silang tatlo palabas ng server room habang sumasabog ang mga alarma sa buong gusali. Sa hallway, may paparating na grupo ng sundalo. Sa kaliwa, sigaw ni Adrian. Lumiko sila sa isang makitid na koridor. Habang tumatakbo, hawak ni Miller ang flash drive na naglalaman ng lahat ng files ng Cerberus. Kapag nailabas natin to, sabi ni Romnick habang hinihingal. Tapos na sila. Sumagot si Adrian ng malamig. Hindi pa. Pagdating nila sa labi ng gusali, nakita nila ang pangunahing exit. Pero may nakaharang na armored soldiers. At sa gitna nila, ang defense secretary. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin sa tatlo. Told you, sabi niya ng malamig. You cannot escape. Humigpit ang kamao ni Miller. Subukan mo kaming pigilan. Sumiklab ang bakbakan. Nagpalitan ng putok ang dalawang panig. Si Romnick ay nagtago sa likod ng marble pillar habang nagpapaputok. Si Miller naman ay sumugod sa harap para bigyan sila ng daan palabas, habang si Adrian ay nagtatakip sa likod nila gamit ang rifle. Go! Sigaw ni Adrian. Hindi ka sasama? Tanong ni Romnick. Umiling si Adrian. May kailangan akong tapusin. Sumugod si Adrian papunta sa mga sundalo. Sunod-sunod ang putok ng baril niya. Napaatras sa mga guard, pero sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Adrian sa dibdib. Napahinto si Miller. Adrian! Pumagsak si Adrian sa sahig habang hawak ang sugat niya. Ngumisi pa rin siya kahit mahirap huminga. Tumakbo na kayo! Idiots! Humigpit ang kamao ni Miller. Pero hinila siya ni Romnick. Kailangan na nating umalis. Sa huling pagkakataon, tumingin si Adrian kay Miller. At huwag masayangan ang laban na ito. Pagkatapos ay tinamaan ulit siya ng bala. Sa labas ng headquarters, sumakay sina Romnick at Miller sa van. Mabilis na pinaandar ni Romnick ang sasakyan. Sa rear mirror, makikita ang gusali na puno ng ilaw at kaguluhan. Tahimik si Miller habang hawak ang flash drive. Hindi siya nagsalita. Napansin niyon ni Romnick. Hey, hindi sumagot si Miller. Ginawa niya iyon para makalabas tayo. May hinang sagot ni Miller. Hindi siya dapat namatay. Tahimik ang van habang tumatakbo ito sa madilim na kalsada. Pagdating nila sa safe house, agad ikinabit ni Romnick ang flash drive sa laptop. Lumabas sa screen ang mga files ng Cerberus. Finally, sabi ni Romnick. Pero biglang napakunot ang noo niya. Miller, ano? May isang video files na naka-highlight. Cerberus final phase. Pinuksan nila ito. Sa video, makikita ang defense secretary na nagsasalita sa isang conference room. Project Cerberus Phase 2 will begin tomorrow. Nanlaki ang mga mata ni Miller. Tomorrow? Lumapit si Romnick sa screen. At hindi lang iyon. Sa likod ng sekretary sa video, may daang test subject sa loob ng isang malaking facility. Mga bagong sundalo ng Cerberus. Mas marami, mas malakas, mas mapanganib. Sa tahimik na gabi, mga pangakong nasunog sa apoy, mga bakas ng dugo sa pader ng lungsod, katotohanang pilit nagtatago. Mga sugat ng kahapon bumabalik, mga aninong ayaw maglaho. Sa bawat hakbang na tinatahak namin, may panganib na naghihintay.
walang pilit binubura. Kaibigan noon, kalaban ngayon, galit na matagal ng kinikimkim. Mga alaala na ayaw mamatay, mga kasalanang hindi matakasan. Sa bawat putok na umaalingaw-ngaw, may katotohanang lalabas. Putok ng baril sa gitna ng gabi, tatayo kahit sugatan ang sarili. Kung ang mundo'y maging laban ng buhay, hindi kami urong sa digmaan. Mga lihim ng pilit binubura, mga pangakong hindi na mabawi. Kahit ang nakaraan ay bumalik muli, hindi kami bibitaw sa laban na ito. Kung ang apoy ng kahapon ay magising, haharapin namin kahit masakit. At kung ang digmaan ay umabot sa puso, hindi kita iiwan sa gitna ng unos. Putok ng baril sa gitna ng gabi, dalawang pusong hindi susuko.